talent camp. The next me could be you. Nagbabalik ang unang balita. Nagpang-abot ang mga operatiba ng Manila Police District at dalawang hininalang hold-upper sa kanto ng Daunlaan Road at Navarra Street sa Maynila. Matapos humupang putukan, patay ang dalawang suspect. Darito ang report ni James Velasquez. Nakahandusay na ang bangkay ng lalaking ito ng abutan ng GMA News pasado alas 9 kagabi. Nakaengkwentro raw ito ng mga pulis matapos mga hold-up sa Daunlaan Road, corner Navarra Street sa Maynila. Huli ang lalaki at ang angkas niya sa aktong pang-hold up sa entrapment operation ng pulisya. Matapos tutukan ng baril ang police asset at hablutin ang kanyang bag, umarangkada na raw ng takbo ang dalawa. Di kalayuan ay pinatigil sila ng mga nakaposting pulis at dito na umunong bumunot at nagpaputok ang mga suspect. Dead on the spot ang isa sa mga suspect. Dinala sa ospital ng Sampaloc ang isang suspect pero dead on arrival na ito. Ito yung mga nakikita nating napakalaking problema along this line, along the streets dahil hindi lang isa, dalawa ang nangyayaring insidente dito. That's why we are focusing on this area. Nabawi sa crime scene ng 2 kalibre 38 paltik, isang patalim at mahigit 16 na basyo ng bala. Maya-maya lamang may mga lumapit sa mga pulis at positibong kinilala mga suspect. Kwento ng lalaki na hold up din daw siya ng mga suspect. Bali po, yun pa rin po kasi yung shot nila nung hold up kami. Payo ng mga pulis sa publiko, iba yung pag-iingat lalo na sa mga madidilim na lugar. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Mga hahabol sa deadline ng pag-file ng income tax return o ITR, inaasahan dadagsa sa mga tanggapan ng BIR ngayong araw. Mula sa Quezon City, may live report si Dano Tingungco. Dano? Igan, inaasahang alas 7 mamayang umaga ay magbubukas ang BIR main office dito sa Quezon Avenue, Quezon City para sa mga hahabol sa pag-file ng income tax return ngayong araw. Pero kanina pala madaling araw ay meron na tayong nakitang ilan na sinamantala ang umaga para makauna sa pila. Isa si Jay Mosqueda sa mga nakita naming naghihintay dito sa opisina ng BIR mula alas 5 kanina madaling araw. Siya raw ang laging pinapadala ng kanyang pinapasukang ponsya para mag-file ng ITR kaya kabisado na raw niya ang hirap ng paghahabol lalo kung maraming kasabay. Kagaya ng mga kasabayan niya naghihintay rito sa opisina ng BIR Main, sinisiguro raw ni Jay na hindi siya madjadjahe mamaya kaya kahit di pa sumisikat ang araw, nakapila na siya rito. Kaya mga early bird, pinamahagian na ng kapit biskwit ng mga tauhan ng BIR habang hinihintay ang opisyal na pagbubukas mamayang alas 7. Dahil ngayong araw ang deadline ng pag-file ng ITR for fiscal year 2010, asahan na raw ang buhos ng mga hahabol na taxpayer, partikular ngayong umaga at mamayang hapon hanggang gabi. Konting tip lang sa mga kapuso nating magpa-file ng ITR ngayong araw, para iwas sa berya, siguruhing dala ninyo ang Form 2316 mula sa Finance o Accounting Department ng inyong pinapasukang kumpanya. Sa form na ito, dapat nakalagay ang inyong impormasyon, kinita nyo buong taon at kung magkano ang kabuang kinaltas ng inyong employer. Kung self-employed naman o yung may mga sariling negosyo o nasa private practice, kailangan ipresenta ang Form 2307 na may kumpleto ring detalye gaya ng sa 2316. Magdala na rin ang ID sakaling hingin para menos hassle. Babala ng ITR, maaaring makasuhan o pagmultahin ng sino mang taxpayer na mapapagalamang hindi nakapag-file ng ITR. Basta ganitong last day kasi maraming tao kaya kailangan makahabol. Hindi nag-iwas lang po sa sa multa. Ganitong last day. Igan, sa mga oras na ito, isang Thanksgiving Mass ang isinasagawa dito sa tapat ng BIR main office dito pa rin sa Quezon Avenue, Quezon City. Ito ay bago formal na buksan ang ahensya para sa mga magpa-file ng ITR ngayong araw mamayang alas 7. Ayon naman sa ilang mga opisyal ng BIR na nakausap natin, based on experience at sa mga nakaraang taon ng pagpa-file ng ITR, ay inaasahan nilang posibleng abutin ng hanggang mamayang gabi ang kanilang serbisyo kung marami pa ring tao by that time. Yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingungco. Nagulat live mula sa Quezon City. Maagang
dumating ang mga pasahero sa pier sa Maynila. Pasado alas 11 ng umaga ang unang biyahe ngayong araw. Mula sa Maynila, may live report si James Velasquez. James? Yes, Rhea, maaga pa lang pero marami na tayo naabutan na tao na nakapila sa port area dito sa Maynila para sumakay ng barko para daw makabiyahe na sila pauwi ng kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Mahaba na ang pila sa labas ng Pier 15 kaninang alas 4 pa lang na madaling araw. Bawat isa nakapila, handa na raw umuwi sa kanyang probinsya. Mahigpit na iniinspeksyon ng mga security ang mga bagahe ng bawat pasahero. May 7 biyahe ng barko ngayong araw, 3 ngayong alas 11:45 ng umaga papunta Cebu, Butuan at Surigao, 3 papuntang Bacolod, Osamis at Iligan mamayang pasado alas 9 ng gabi at 1 papuntang Puerto Princesa sa Palawan pasado alas 11:45 ng gabi. At Rhea, para daw makaiwas sa aberya, mas maigi raw para sa mga pasahero na pumunta sa pier ng mas maaga kaysa sa itinakdang oras ng kanilang biyahe para daw maaga sila makapila at ma-inspeksyon ng kanilang bagahe para daw makapasok sila agad sa pier at maihanda ang sarili para sa kanilang biyahe. Yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, James Velasquez. Nag-uulat live mula sa Maynila. Oras na para sa unang chika. Narito si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Benefit concert para sa mga OFW na pinangunahan ng Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit o OPM, dinagsa. Jam-packed ang Araneta Coliseum para sa nasabing music event dubbed as Balik Kabayani. Nanguna syempre sa pagpe-perform ang OPM President na si Ogie Alcacid. Present din si Mr. Pure Energy Gary V at ang international singer na si Lea Salonga. Nag-perform din si Rachel Ango, ang grupong La Diva at ang grupong AGs. May duet naman ang Party Pilipinas mainstay na sina Elmo Magalona at Julian San Jose. Ang perang nalikom po sa concert ay ilalaan sa mga proyekto para sa mga OFW. Samantala, isang espesyal na binibini ang naging lunch date ni Pangulong Noynoy Aquino habang nasa General Santos City kahapon. Yan ay walang iba kundi si 2011 binibining Pilipinas Universe, Shamsi Supsup. Bukod sa pagsasalo sa pananghalian, nagkaroon din sila ng pagkakataon para magkwentuhan. Isa sa kanilang pinag-usapan, ang naging tanong sa question and answer portion ng Binibining Pilipinas last Sunday at kung paano niya ito sinagot. Si Shamsi ay graduate ng UP College of Architecture at nagtapos na magna cum laude. Siya rin ang top notcher sa Architecture Board exam last July 2010. More chika updates sa aking pagbabalik, so stay tuned. Rhea? Salamat, Luan. GMA Network tumanggap ng 3 medalya at isang finalist certificate sa New York Festival's World's Best TV and Film Awards. Narito ang report. Tumanggap ng 3 medalya at isang finalist certificate ang Kapuso Network sa 2011 New York Festival's World's Best TV and Films Awards. Malaking karangalan ito para sa Pilipinas, lalo't iba't ibang television stations at film outfits mula sa mahigit 35 bansa ang nagtagisan para mahirang bilang pinakamagagaling sa larangan ng telebisyon at pelikula sa buong mundo. New York festivals, every entry is judged on its own merits and not in competition with any other entry. Nasungkit ng GMA News ang silver medal for special report para sa Biyaheng Totoo, ang groundbreaking segment para sa election 2010 kung saan binisita ng GMA News ang 10 pinakamahihirap na probinsya sa bansa. This award is dedicated to the people in the most impoverished places in the Philippines. It reminds us that as a news organization, we should continue to strive to be agents of change, and that we can do so much good just by doing what we should be doing as responsible journalists. Nag-uwi naman ang bronze medal sa social issues and current events category ang Eyewitness para sa dokumentaryo ni Cara David na Paraisong Uhaw. There are more realities to uncover and more children and communities to uplift through the power of television. Nakakuha rin ng bronze ang GMA sa music video category para sa bersyon nito ng Lupang Hinirang. Habang tumanggap ng finalist certificate ang Born to be Wild para sa Nature and Wildlife category. Kabilang din sa mga tumanggap ng parangal para sa GMA Network sina Reggie Bautista, Vice President for Program Support Department, at Michelle Seva, Assistant Vice President for News Programs and Specials. Thank you to the Philippines. Thank you. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. Latest tayo sa daloy ng trapiko, iatid sa atin ni Lala Roque. Lala!
Arnold, yung mga papasok dito sa may Araneta Center Bus Terminal, bahagyang ang babagalan ang daloy ng trapiko dito dahil dun sa mga lumalabas na bus. Pero paglabas nyo naman dun sa may Tuason, maging dun sa Aurora Boulevard, ay normal po ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala, silipin naman natin yung iba pang daloy ng trapiko sa Metro Manila via GMA Traffic System. Unahin po natin ang EDSA Balintawak. Wala pa hong problema sa mga oras na ito. Yung pong kaliwang inyo nakikita ay papunta ng Monumento at yung kanan ay papunta naman ng Makati. Ganyan din dun sa may EDSA Kamuning, maging sa Ortigas. Ang Ortigas po medyo dumadami na yung mga sasakyan pero moderate pa ho ang daloy ng trapiko, habang sa C5 Taguig ay maluwag na maluwag po ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Arnold, ay itong paalala ha, magkakaroon po ng Tour of the Fireflies sa April 17, sa linggo po yan, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Akin lang pong ibibigay yung ruta na dadaanan nitong Tour of the Fireflies. Ortigas Avenue patungong N. Domingo at Hemedy sa New Manila. Sa E. Rodriguez Senior Avenue patungong naman yan ng Quiapo hanggang CCP, Rojas Boulevard patungong Quiapo. Espanya tutungo ng Gilmore sa New Manila at New Manila patungong Tiendesitas sa Pasig at dadaan din sa Ortigas. Kaya po asahan na po na magiging mabigat na mabigat ang daloy ng trapiko sa mga lugar na yan. Yan po ay sa linggo, April 17. At yan ang latest sa traffic. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Lala. At ang hirit namin mamaya, tricycle na may sakay na mag-ina, hinarang at pinagbabari ng dalawang armadong lalaki sa barangay Sikatuna, Quezon City. Department of Health may babala sa mga nagbabalak magpenitensya ngayong Semana Santa. Punta na po natin si Lynn at Drew. Hello! Good morning! Ngayong linggo, Palm Sunday na naman at ginugilitan natin ang pagsisimula ng Semana Santa sa pamagitan ng pagwagayway ng palaspas na sumisimbolo na sa mainit na pagtanggap kay Jesus sa Jerusalem. That's right, Keto. At alamin na natin ang kahalaga ng palaspas sa ating buhay Kristiyano. Panoorin natin po ito. Ang Palm Sunday ay isa sa pinakamahalagang araw sa panahon ng Kwaresma. Ito ang unang araw sa pagdiriwang ng Semana Santa na ginaganap isang linggo bago mag-Easter Sunday. Ginugunita rito ang pagdating ni Hesukristo sa Jerusalem